Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed bicameral conference committee report? Sino ang nakialam sa report ng Vice-Cam? Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Ng paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush. Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagpa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo? Bukod pa sa iyong pagiging kongresista, meron kang pananagutan. Yan ang hinihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed bicameral conference committee report? Sino ang nakialam sa report ng Vice-Cam? Ang trabaho po ng Vice-Cam ay tapos na matapos nila itong i-ratify, aprubahan at pirmahan. Tapos na po yun. Ibibigay na nila yan sa mababang kapulungan. Wala po senador na. Pero hindi absuelto rito yung mga pumirmang senador. Wala na pong trabaho ang senador. Babalik nila yan sa House of Representatives para maging tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan po yung nagiging General Appropriations Bill. Wala na pong pwedeng gumalaw doon. Ang only thing na natitirang gagawin ay yung pag-imprenta nito. Yun po yung hinihingi ng Philippine Star. Yun din po ang hinihingi ng saksi ngayon na hindi po sila parehong binigyan ng kopya. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang maipakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya nung General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isusumite at naiimprentang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na diskubre ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadiskubre nito at maisog na ipinahayag at inilabas ni Pangulong Duterte. Hindi po yung nagpapanggap dyan na makabayan daw po siya at miyembro siya ng Makabayan Bloc. Subalit,
Total, gusto mong pumapel, salamat din. At kinumpirma mo na nakita ng iyong mga mata na blanco yung Bicameral Conference Committee report. Si Jonel Vistal, hello Sir Vic, ikakampanya kita sa aming lugar dito sa Panabo City. Salamat Jonel. Si Jonel. Si Brenda Kimpan, thanks to President Rodrigo Roa Duterte and Congressman Sid Ungab. Mabuhay po si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab.